Hello mga batang magalang! Kamusta kayo? Welcome sa ating Grade 2 GMRC lesson para sa ikalawang markahan, ikawalong linggo. Ngayon ay matutuklasan natin kung paano maging magalang, maayos at magiliw, lalo na kapag may bisita sa ating tahanan. Tara, simulan na natin! Ang ating aralin ngayon ay tungkol sa mabuting pagtanggap sa mga bisita. Kapag tayo ay magalang at magiliw sa mga bisita, nagiging masaya sila at nagkakaroon tayo ng maayos na ugnayan sa ating pamayanan. Kaya, tandaan mga bata, ang magandang pakikitungo sa bisita ay nagpapakita ng kabutihan at respeto. Handa na ba kayong matuto kung paano ito gagawin? Bago tayo magpatuloy sa bagong aralin, balikan muna natin ang ating pagsasanay kahapon. Kunin ang inyong mga sagot sa kwaderno at sabay-sabay nating sagutin. Handa na ba kayo? Sige, basahin natin ang bawat tanong at alamin natin kung ano ang tamang sagot. Ang panuto ay, iguhit ang masayang mukha sa inyong kwaderno kung ang gawain ay nagpapakita ng mabuting pagtanggap sa bisita. Malungkot na mukha naman kung ito ay hindi nagpapakita ng mabuting pagtanggap. Unang bilang. Nakangiting binati ni Jofel ang bisita na kumakatok sa may pintuan. Ano ang tamang sagot? Tama! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Magaling! Pangalawa, sinigawan ni Pancho ang taong naghihintay sa labas ng kanilang tahanan. Ano ang sagot dito mga bata? Tama! Ang tamang sagot ay malungkot na mukha. Hindi magandang gawin na sigawan ng tao, lalo pat bisita natin ito. Pangatlo, pinakiusapan ni Angela na maghintay ng saglit ang taong naghahanap sa kanyang mga magulang. Ano ang inyong sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay masayang mukha. Dapat tayo ay makiusap ng mahinahon sa ating mga bisita kung sila ay ating paghihintayin. Pang-apat, sinabuyan ng tubig ni Anika ang mga nag-aalok ng internet service. Ano ang tamang sagot dito? Ang sagot ay malungkot na mukha. Hindi magandang gawin ang pagsaboy ng tubig. Huwag nating gawin yan mga bata. Panglima, binigyan ni Dominic ng tubig ang mga lineman na nag-aayos ng kanilang kuryente. Ano ang sagot dito? Ang tamang sagot ay masayang mukha. Ito ay malaking tulong dahil bilad sila sa araw. Noong nakaraang araw, tinukoy natin kung sino-sino ang mga bisita. Meron pwedeng si ate, si kuya, si tito, si tita, lolo o lola, ang ilang miyembro ng ating sariling pamilya, mga kaibigan, kamag-aral, katrabaho ng magulang, mga miyembro ng mga organisasyon o mga ahenteng nag-aalok ng mga produkto, o opisyal ng mga barangay, munisipyo o ng lungsod. Pinag-aralan din natin kahapon kung paano ang mabuting pagtanggap ng bisita, tulad ng pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa tahanan bilang pagtanggap sa bisita, pagpapatuloy sa mga bisitang kilala,
masayang pagbati sa mga bisita at ang pag-aalok ng makakain o maiinom sa kanila. Naunawaan natin na sinasalamin ng mabuting pagtanggap sa mga bisita ang pagpapakita ng mabuting pakikitungo sa kapwa. Ngayon naman, alamin natin hindi lang kung paano kundi kanino, saan at bakit tayo tumatanggap ng bisita. Ngayon mga bata, alamin natin ang 3 bagay tungkol sa mga bisita. Una, ang uri ng bisita. Ibig sabihin nito, sino sila? Tulad ng kaibigan ba natin, opisyal o kamag-anak natin. Maari sila ay ating mga kaibigan. Napag-aralan natin kahapon na hindi tayo dapat basta-basta magpapapasok ng mga taong hindi natin kilala sa bahay. Maliban na lang kung kasama natin ang ating mga magulang. Pangalawa, lugar ng pagbisita. Ito ay tumutukoy kung saan ba sila bumibisita. Sa bahay ba natin, sa opisina, sa paaralan, o kahit sa ibang lugar. Pangatlo, ang layunin ng pagbisita. Bakit pa sila bumibisita? Ano ba ang kanilang sadya? Kung ang bisita ay iyong mga kaklase, siguro ang nais nila ay mag-ensayo, mag-aral, o magpulong at magplano ng mga gagawin. Maaring ding ating kamag-anak, bumibisita sila dahil nangungumusta. Sa mga bata, ito ang mga dapat tandaan. Sa pagtanggap ng bisita, kung ano ang uri ng bisita, lugar ng pagbisita, at layunin ng pagbisita. Ngayon mga bata, subukin natin kung naiintindihan ninyo ang ating aralin. Ang gagawin ninyo ay kikilalanin ninyo kung ang mga pangungusap ay uri ng bisita ba, lugar ng pagbisita, o layunin ng pagbisita. Handa na ba kayo? Sige, simulan natin. Ngayon mga bata, sagutin natin ang mga halimbawa. Una, mga kaibigan. Ano ba ito? Sino makapagbibigay ng tamang sagot? Ito ba'y uri ng bisita? Lugar ng pagbisita? O layunin ng pagbisita? Ano ang tamang sagot dito mga bata? Tama! Ang tamang sagot ay, ang mga kaibigan ay mga uri ng bisita. Pangalawa, paghahanda sa tahanan. Hindi ba napag-aralan natin na dapat maging malinis ang ating tahanan kung meron tayong inaasahang bisita? Ano ito? Ito ba'y uri ng bisita? Lugar ng pagbisita? O layunin ng pagbisita? Ano ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay lugar ng pagbisita. Magaling! Pangatlo, pag-iensayo sa tahanan kasama ang mga kagrupo para sa sabayang pagbigkas. So, ano ang tamang sagot dito mga bata? Ito ba'y uri ng bisita, lugar ng pagbisita, o layunin ng pagbisita? Ang tamang sagot ay layunin ng pagbisita dahil nais nilang mag-ensayo sa inyong tahanan para sa sabayang bigkas. Ang galing ninyo mga bata! Talagang alam na ninyo kung paano makilala ang uri ng bisita, ang lugar ng pagbisita, at layunin ng pagbisita.
Ngayon naman, dumako tayo sa pagsasanay. Kunin ninyo ang inyong notebook at lapis. Basahin ng mabuti ang bawat bilang at isulat ang tamang sagot. Paalala, maaari niyong i-pause ang video para makasulat kayo ng tamang sagot. Panuto. Tukuyin kung ito ay uri ng bisita, lugar ng pagbisita, o layunin ng pagbisita. Mga bata, tandaan, isulat ang mga salitang ito bilang sagot. Ito ba'y uri ng bisita, lugar ng pagbisita, o layunin ng pagbisita? Handa na ba kayo? Sige, simulan na natin ang ating pagsasanay. Unang bilang, katrabaho ng mga magulang o ng iyong kapatid. Isulat ang tamang sagot. Magaling. Pangalawa, pagpaplano sa proyekto ng eskwelahan. Magaling. Pangatlo, mga ahenteng may dalang tarheta at polyeto ng produkto. Mahusay. Number 4. Pagpapatuloy sa opisina o tanggapan. Magaling. At panglima, barangay kapitan at mayor ng lungsod. Napakahusay. Natapos na ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa iyong pakikinig. Sana ay may natutunan kayong bago at mahalaga. Subuking gamitin ito sa inyong pang-araw-araw na gawain. Magkita-kita tayo sa susunod na aralin. Salamat!